So ito na mga kalapatids. Ito yung topic talaga natin sa vlog na to mga kalapatids. Boss Pards, ano ba yung hawak mo? Bali ito yung mga parts, yung nag 13th placer natin sa PHA MacArthur Race 2022-2023. So Boss Pards, yung nga pala pag tinawag na MacArthur, syempre may mga newbie fancier tayong mga nanonood. Saan ang bitaw nun? Mismong sa yun, sa MacArthur Leyte. Bali pinapatapos muna yung regular race ng per club. Then nagkakaroon siya ng last or kasi siya yung MacArthur race kasi na yan, it's a special race na nire-render or binibili natin yung ring coming from PHA yon na binibigay sa mga affiliated na club para makapaglaro ka ng MacArthur. Ilang kilometers ba ang alam mo ba kung ilang kilometers yung pinagbitawan nila? Ang alam lang natin ng mga usual na fancier is lagpas siya ng Tacloban, di ba? Pero yung distance niya sa akin parang nasa 600 kilometers. 600 plus na siguro yun. Simula rito hanggang MacArthur Leyte. So yun Boss Pards, ano nga pala yung mga paki-explain naman yung mga achievement dyan sa likod mo, yung mga trophies and certificates. So ito yung nakuha ko. So yung 13th place, ito yung naging niya, trophy. Ayan. So nakapangalan siya sa atin. Then ito yung pinaka certificate naman, naka-print na rin. And kung makikita nyo rito, ito yung mga club na affiliated sa PHA MacArthur National Race. Nangyari yung aking pagkakapanalo nung 12th season, kumbaga. Pang 12 na. So 2022 yung ring ban. Then nilipad or lumipad. Ito pala yung ko. Yung walang distance pa. Ayun, so 604. Yung 604? Dito pala. Grabe, yung distance mga kalapatids. Nirelease yung Ibon March 25 or tama, 25 and 26 kasi 2 days pag MacArthur Leyte. Usually yun, Sabado pinapakawalan, tapos hanggang Linggo ang abangan. Yun, so sa mga nagbabalak sumali ng PHA, yun na sinabi, PHA MacArthur Race, ayun na sinabi na ni Boss Pards. So yung hawak nyo po is 13th overall siya. Bali 13th placer, kumbaga. So siya yung nag-place ng 13. Ang pinangalan ko nga rito is si Team Yahoo dahil meron na akong group sa mga nagkakalapate. So yun mga kalapatid, sa hawa ako na lang dito. Makahawak man lang ng mga makapag-up. So yun mga kalapatid, sa head pala yung 13th overall niya. Ganda mga kalapatids nung hipo. Hindi siya nagbabibrate, no? Yung pag-pop, no? Grabe. Gandang ibon. Paano yung training mo sa kanila? Paano sila nanalo? Bali, sa totoo lang, napakahirap i-explain kung paano siya nangyari. Pero ang usual ko lang naman na ginagawa noon, before silang maisabak sa MacArthur, is yung usual lang din na ginagawa ng fire. Kasi ako, as a fancier, hindi naman tayo full time. Kasi syempre, meron din tayong trabaho. Kumbaga, kung ano lang yung time natin sa bahay, dun ko lang sila naasikaso. So, ang ginagawa ko lang naman, regular feeds. Tapos, syempre, road training. Ayan, yun lang yung mga naalala kong ginawa ko. Then, gumamit din tayo ng mga supplements, like yung B-complex. So, gumamit tayo nun. Ano pa ba? Yung kulay itim na bilog. Ideal. Ayan, yung ideal or victory, wala namang problema kung ano yung choice mo. So yun lang yung usual kong ginagawa, pero ang pinakaalam ko or sa tingin ko na nakatulong talaga is yung self-training. So Boss Pards, pwede ba namin malaman kung anong linyada yung hawak mo, yung nag 13th overall na hen mong yan? Okay. So itong nag 13th overall natin, cross ito ng ibon ni Glenn Brillante, or yung lahi ng ibon ni Glenn Brillante, yung barako. Then yung hen,
Yun naman yung breed or galing naman sa lahi ni Pards Normante. So yun yung magulang nito ni Team Yahoo or itong 13th placer natin. Yun. Si Boss Normante, siya yung club president ng NHPC, National Homing Pigeon Club, mga kalapatids, no? And then, syempre, isa pa lang yan yung hawak mo, Boss Pards. Meron pang pangalawa yan, di ba? Pakilala mo naman sa amin kung sino yung pangalawa. Sige, kunin natin yung pangalawa. So ito mga kalapatids, meron naman bit-bit si Boss Pards. So ano pong ano niya na gender? Hen din siya. So yan, ano masasabi mo Boss Pards na puro hen yung nagpanalo mo sa MacArthur? Tingin mo ba mas lamang talaga sa liparan ng mga kababaihan? Paano ba? Sa bagay may mga barako rin naman ako nun kaso hindi ko naman sila nasubukan ilipad. Pero sa nakikita ko, pagdating sa long distance, mas matsatsaga yung mga babae kaysa sa mga barako. Yun lang yung tingin ko, syempre iba-iba. Iba-iba yung experience ng kada fans yun. Then yun nga pala, ito yung pangalawa ko na nag-clock. Siya yung third place naman ng MacArthur Leyte. So pinangalan natin dito mga pards, si Layla Mac. I-finalo ko siya sa pangalan ng misis ko. Ayun. Ito yung trophy niya. So third place. Ayan, so glass siya. Kasi ito yung certificate natin. So ang speed na lang niya, ano ba, 649. Grabe. Bali second day na nga pala nagdatingan. Halos lahat naman. Second day na nagdatingan nung MacArthur nung Wala season nag-daybird namin. nung Wala nag-daybird. So ito yung pang third natin. Hindi ko pa nga siya inaasahan na darating ng oras na yun. So ayan, sige. Hawakan natin mga kalapatid, syempre. Ang ganda, puro hen yung talaga nagpapanalo mga kalapatids, no? Boss Pards, anong lahi nito? Ang lahi naman yan, ang father side, Normante. Then ang mother side naman yan, kaya Kuya Orly De Leon. Bali may record din yung nanay niyan mismo. Nag-first, ano ba tawag doon? Nag-first place ng Santa Ana, Cagayan sa NHPC. Yun yung record naman ng nanay. Then yung tatay niyan, alam ko, lumaro sa OLR. So yun, Boss Pards, tanong ko lang, ano bang tingin mong karakteristik na itong dalawang hen mo? Na Siyempre, parang kakaiba? unang nakita ko dyan, matyaga. So sila yung matyaga. Tapos, ano ba nangyari na? Napansin ko pa sa kanila, kumbaga, may pares kasi ito nun nung nilalaban ko na. Then, ang nangyari pa nun, nung kinarga ko sila, pareho silang paitlog nun, pagkakaalam ko. Based dun sa hipo, kasi di ba bumubuka yung sipit-sipitan ng mga hen pag malapit na yan ang itlog. So, pareho silang ganon. Pero nung dumating sila, hindi na nila naiitlog yung mga yon. So, either na-stress na sila, or hindi na tumuloy, or naiitlog na nila sa truck yung una, then hindi na nasundan. Tapos, ano ko ba napansin ko sa kanila? Territorial tong dalawa, kasi ang nangyari, yung dalawang cage ko na yon, yung flyer sa taas, nagtag-isa sila ron. Oo, kumbaga siguro yun pa yung naging isang factor. Kaya kumbaga naging eager sila. Matatapang na hen to mga. Oo. Pero sa ronda, ano ba sila? Parang sila lagi nauna sa ronda, parang may sarili silang ronda, ganun. Basic lang. Hindi nga lumuluplay ng matagal ng mga ibon ko. So talagang self-toss yung talagang nakatulong. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi ako kumbaga hindi tayo masyado nakitenga sa bahay dahil nag-work na tayo. Kaya low fly, napakabihira tuwing umaga lang. Ayun. So, self-toss talaga yung naging factor na ito sa tingin ko. Kasi kung nga, since may mga tropa tayo, so isinasabay natin, din kung may time tayo naman yun. So, Boss Pards, see. Boss Pards, tanong pala namin, ano bang mga ipapayo mo sa mga
tulad namin mga pigeon fancier, mga newbie, and talagang naghahangad na manalo din sa mga pigeon race. Ayun, siguro hindi naman tayo hindi pa tayo kumbaga veterans sa tinatawag. So still learning pa rin tayo kasi yun nga, yung nagawa nga natin is mahirap ulitin. Kumbaga talagang lang kumayon sa nangyari kung paano natin nalagaan. So syempre ang una kong maipapayo, yung usual naman na naririnig nyo na rin sa mga most na palabas sa YouTube, like yung tungkol sa kalapati nga, syempre yung lahi ng ibon or yung tawag dito, yung records. So dun tayo dapat talaga nagsisimula, lalo na kung ang talagang papasukin nyo is pagkakarera. So syempre dapat nananalo yung ibon or may magandang records, then syempre for sure mas malapit ka sa katotohanan na may chance ka manalo basta maging maayos lang yung loft management mo. Siyempre, pangalawa, yung pag-aalaga natin, siyempre wag bara-bara, saka wag sobrang medication. So yun yung napapansin ko lang, na pag sobra yung medication nyo, siyempre maliit lang na ibon niya, nasisira yung atay mo. So less medication. Ako nga, ang ginagawa ko nga lang, nagbibigay na lang ako ng mga supplements sa kanila, yung mga B-complex, gaya nun is pag nag-start na yung fun race. So ganun lang yung ginagawa natin. Ayan. Then syempre kailangan doon tayo lumapit sa mga reliable fanciers or mga kakilala nyo na para hindi tayo lokohin. Lalong-lalo na kung talagang i-push nyo yung pagre-race ng kalapati. So yun mga kalapatids, no? Nandito na rin lang tayo. Si Boss Pards talagang sinabi ko sa kanya, magbablog tayo sa kanya, parang nag-request tayo sa kanya. Pero syempre, tinimingan natin kasi may trabaho nga siya, and sakto rin yung mga ibon niya is nasa truck din. Boss Pards, parang nakatipid tayo ngayon. Libre patokan natin. Libre patokan natin. Kasi nag 2 days na mga kalapatids yung mga kalapati. So kasabay ng ibon natin, yung ibon niya, nasa truck lot sila ngayon. Same club kami. Yun. So Boss Pards, ito. Nagpasingsing tayo kay Boss Pards. Ayun. Ayos. Sana swertehin ka sa isusuksok natin. Yun, sobrang tiwala tayo. Siyempre, tignan nyo naman, yung ibon niya may mga trophy. Talagang pangduluhan talaga. So, tiwala tayo. Talaga yan, papalipa rin natin sa atin sa Muntupa line. And then, ang alam ko, Boss Pards, parang may pasurpresa pa yata sa akin. Oo, mayroon pa. Papipiliin kita rito sa mga na-breed ko na pang north. Yun, no? Pwede mo gawing stock birds. So yun mga kalapatids, sobrang bait ni Boss Pards. Nagpasingsing na tayo sa kanya. Bali, ipapangalan natin sa kanya kung ano man yung inakay na ipapalipad niya sa atin. Ilalaro natin yan next year, next season ng SDR. And then syempre, bibigyan niya rin tayo ng foundation na ibon. So lahat ng mga magiging anak nun ipapangalan natin sa kanya, parang June Skyline mga kalapatids. Thank you rin pala rito sa salamat din ako rito sa pasalubong mo. Ito sinuot ko na. Yun, meron pa tayong pag-vlog sa kanya. Ayan, salamat. Kalapatids, pinapapili tayo ni Boss Pards. Kasunado mo dyan. Ito nestmate, ito ibang magulang. Pero yun na nga, syempre, ang mga magulang na ito is mga MacArthur. Ito, kung gusto mong malaman, syempre kailangan mong malaman, ang magulang na ito, magulang din na ito. So full sib yan. Tapos ito naman, apo naman to na ito. Tapos naka-line breed siya. Kasi ang tatay niyan, ang tatay niyan, or ang lolo niyan, tatay ni Layla Mac naman. So, kumbaga parang line breeding. Line breed, naka-line breed siya. So ikaw, kung anong kursunado mo sa dalawa? Grabe mga kalapatids, pakahirap ng nangyayari sa sitwasyon natin ngayon mga kalapatids, dahil pero ayos to mga kaibon, dahil kahit ano man yung piliin natin, sobrang ganda ng linya na ibibigay sa atin ni Boss Pards.
So ito mga kaibon yung isang choice, mga kalapatids. Parang black velvet to, no? Boss parts. Hindi naman, no? Check lang. Black check lang siya. Parang hen, no? Possible. Possible hen, mga kalapatids. Sa liit ng ano ng ulo niya. Maliit yung ulo, mga kalapatids, pero matindi lumipad siguro to, mga kaibon. Pero di natin papaliparin to, mga kalapatids, for breeding purposes lang to. Bali ang ililipad natin is yung isisingsing niya. Syempre mga kalapatids, para meron tayong June Skyline, meron tayong linyada ni Boss June Gloria doon sa loft natin. Then ito pa yung mga choices, mga kalapatids. Mag-nestmate ba to, boss? Nestmate, kaso magkasilaki na, hindi ko alam kung sino yung lalaki, babae. Grabe, ganda rin na ito, mga kaibon. Mga kaibon, may napili na ako, Boss Pards. Paano ba yan? Oo, ayos yan. Ito, kamukhang kamukha, same line daw na ito nung 13th overall. Kapatid talaga, same line, mga kalapatids. Ayun, nagsisilipan pa sila. So ito mga kalapatids, meron na tayong June Skyline na linyada dun sa atin sa Moncupa line, mga kalapatids, sa BJ Loft. So ayan kuya, paano ba yan? Binigyan tayo ni Boss Pards, sobrang thank you Boss Pards ha. Shoutout sa'yo, ano pala dyan? Si Kuya BJ. Yun, nasa Australia. pangalan yung dalawa. Oo, pareho kasi kaming BJ BJ. Yun So si Kuya nagkakalapate rin sa Australia. Ito may ibon tayo. Magandang pyesa to Kuya. Ayan tignan mo. Oo, para makapag-MacArthur ka na, BJ. Balita ako, sabi ni Baji, ayaw mo rin mag-MacArthur eh. Ayaw ni Kuya mag-MacArthur. Naawa siya sa ibon pag malayo binitawan. Talaga, mga atleta naman yan, Pards. Nagkawadala. Yan, sobrang thank you. Siyempre, ganun din sasabihin ni Kuya. Sobrang thank you, Boss Pards, no? Yan, syempre mga subscriber natin malamang natutuwa rin sila na meron tayong ililipad in the future na linyada ni Boss Pards, no? Parang extension lock niya na rin yung Moncupa line, mga kalapatids, BJ Loft. So syempre ipapangalan natin lahat ng magiging anak ng kalapati niya sa kanya. Eh syempre abangan natin yung natin yung sing-sing natin, mga kalapatids. So yun, meron pa tayong ililipad. Ito talaga palipad natin, mga kalapatids. Next season, SDR. Yan. Mga kalapatids, hanggang doon na lang yung vlog namin. Sana may napulot kayong aral, no? May natutunan kayong mga tips coming from June kay Boss Pards June Gloria, mga kalapatids, no? Okay. So, Paalam. Napansin ako dito, meron kang kulay puti. Oo. Ano yan, galing naman yan kay Pards, Dexter Garcia, yung nag-port ng MacArthur. Dexter Garcia. Oo, kung di ako nagkakamali, pasok din sa overall yan nung nilaban niya. Siya nag-race niya. Bali ang pwesto niya, nang naging Hindi achievement ako ito nagkamali, 9th overall yan ng Old Bird. ng NHPC. Nung North, NHPC rin nila. Grabe, puti na to. So, naglabas na yan ng clacker ng Santa Ana. Kaya, ko siya, treasure of color. Kasi dumudulo yan. parang napansin ko siya lang yung color dito sa hen section mo eh. So yun pala, may napatunayan. Kaya, Ay hindi, yung isa pala. lupit niyan, hard race, smash race, bulan.